Napansin mo ba? Si Ace na lamang halos gumawa ng lahat ng trabaho dito sa restaurant. Dapat ay may kanya-kanyang nakatoka sa isang pagtatrabahuhan. Abay, ako'y naaawa na lamang kay Ace. Halos lahat na lang siya ang kumikilos. Nang magsimulang pumasok sa mundo ng pagnenegosyo ang dalagang si Ira, isa sa pinakapanalangin niya ay ang mabiyayaan siya ng mga empleyadong makakatulong sa kanya na makilala ang kanyang restaurant. Sigurado na kasi siyang bebenta ang mga putahing ihahain niya sa mga tao dahil bukod sa pasok ito sa bulsa ng masa, masarap ang magluto ang kanyang ina. Nakukuhanin niya bilang tagapamahala sa buong kusina. Maganda rin ang lugar at disenyo ng kanyang restaurant. Nagawa naman ng arkitekto niyang kapatid. Tanging ang mga taong magiging katuwang na lang niya talaga ang pinakanagbibigay kaba sa kanya. Lalo na tuwing maaalala niyang nagawa siyang pagnakawan ng isa sa mga empleyado ng kanyang ina noong mayroon pa itong karinderya. Bukod pa roon, kinakabahan din siya na baka ang mga empleyado niya ang maging dahilan ng pagbagsak ng kanyang negosyo katulad ng nangyari sa negosyo ng kanyang kaibigan kung saan nag-amok ang empleyado nito at may isang taong nasaktan. Nagbigay daan pa ang insidenteng ito para ipasara ng gobyerno ang kainang pagmamayari nito. Kaya naman ganoon na lamang ang sayo niya nang magbunga ang pagtitiwala niya sa empleyadong si Ace na isa sa kanyang mga waiters. Bukod sa galing nito sa pakikipag-usap sa mga customer, dahilan para araw-araw ay marami silang kitain, magaling din itong magluto at gumawa ng mga poster na ipapaskil niya sa harap ng kanyang restaurant upang mas makakuha sila ng marami pang customers. Sa araw-araw na pagtatrabaho nito sa kanya, lalo siyang humahanga sa kakayahan nito. Sabi niya pa nga sa kanyang ina, nang isang araw ay makakwentuhan niya ito habang nagluluto ito sa kusina. Kayang-kaya na raw ni Ace mag-isang trabaho. Naisip pa niya, kung tutuusin pa mama, kahit ikaw at si Ace na lang ang empleyado ko, tatakbo ng maayos ang restaurant ko. Huwag mong isipin yan anak. Tao lang din si Ace. Tiyak na napapagod din yan sa mga ipinapagawa mo. Lalo na, ang iba raw na hindi na masakop ng trabaho niya bilang waiter. Pangaral ng kanyang ina na hindi naman niya pinakinggan. Kasabay ng paglalim ng pagtitiwala niya sa binata, lalo niyang dinagdagan ng mga trabaho nito nang hindi man lamang tinataasan ang sahod nito. Ramdam ni Ace na inaabuso na siya ng kanyang amo. Hindi naman niya agad ito ay kinabahala dahil wala naman siyang makukuhang ibang trabaho. Kaya't nagtiis na lang muna siya. Kinabukasan ay papasok na ng restaurant si Ace nang bigla siyang nakita ni Ira sa pintuan. Ace, gumawa ka ng poster para mas maraming taong kumain sa atin. Kahit huwag ka munang magluto, asikasuhin mo muna yung poster. Kailangan na rin kasi natin yan eh. Wika nito kay Ace, na ikinagulat naman niya ang sagot nito. Ma'am, madami pa po akong gagawin eh. Pwede po ba sa isang araw na yan? Mas kailangan po ako sa kusina eh. Sambit nito kay Ira. Hindi na muna kailangan sa kusina eh. Ang importante ay makagawa ka ng poster. Nandun naman ang aking ina, huwag kang mag-alala. Balik sabi niya kay Ace. Hindi na umangal pa si Ace dahil alam niyang magtatalo lamang sila. Ginawa na lamang ni Ace ang ipinapagawa sa kanya ni Ira. Nang magtanghalian na, ay hindi pa natatapos ang kanyang ginagawa. Kaya't kumain muna siya. Matapos kumain, ay kaagad niyang sinimulan ang kanina pang poster na hindi pa natatapos. Inabot na siya ng hapon, pero natapos na rin niya ito. At sakto, malapit na rin mag-uwian. Naglakad na lamang siya pa uwi dahil malapit lang din naman ang kanyang bahay sa kanyang trabaho. Si Ace ay may pamilya na, kaya kahit anong trabaho ay kanyang papasukan para lamang sa kanyang pamilya. Kahit ito ay pagod sa trabaho,
ay nakikipaglaro pa rin ito sa kanyang anak na bunso. Nawawala ang kanyang pagod dahil sa anak niya. Mas masaya pa siya basta makita lamang niya ang kanyang pamilya. Kinabukasan ay maagang pumasok si Ace para sa loob na ng kusina siya naka-assign ngayon. Nang dumating si Ira, ay nagpasalamat ito kay Ace dahil natapos niya ang ipinapagawang poster dito. Salamat Ace ng marami ha. Ngayon makakapagluto ka na at matutulungan mo na rin ang aking ina. Sampit na Ira kay Ace at isang ngiti lang ang kanyang natanggap. Nang matapos sa pagluluto, ay may ilang customer ang wala pang pagkain, kaya siya na rin mismo ang nagdala rito. Mabuti na lamang at tapos na talaga siya sa kanyang pagluluto, kaya nakatulong na siya para maihatid ang mga pagkain in order ng mga tao. Lahat ay gagawin ni Ace para lamang sa kanyang trabaho. Kahit na sobrang pagod ito, ay laban lang ng laban. Ngunit hindi niya maiwasang maisip na puro pagod ang kanyang nararamdaman at ang baba naman ng kanyang sahod. Alam niya sa sarili niya na mahirap kumita ng pera. Kaya't hanggat kaya pa niya, ay hindi siya susuko ng basta-basta lang. Malaki rin ang tulong na naibibigay niya sa kanilang restaurant. Kaya't habang tumatagal siya sa restaurant, nagiging madami na rin ang kanyang ginagawa. Pero hindi lumalaki ang kanyang sahod. Nagtitiis lamang siya para may maiuwing pera sa kanyang pamilya. Minsan nga ay kulang na ang kanyang sweldong na iuwi sa kanyang pamilya. Sa daming bayarin ay nangungutang na lamang ang kanyang asawa para may maipangkain sila. Sa dami ng kanyang ginagawa sa restaurant ay pang isang tao lang ang kanyang sahod na natatanggap. Kinabukasan ay pumasok siya ng maaga para mag-ayos ng kanyang mga gagawin para sa mga order. Hindi na siya nakipag-usap pa sa iba dahil mas uunahin niya ang kanyang trabaho kaysa sa pakikipagdaldalan. Dumating si Ira na maraming dala, kaya tinulungan niya ito sa pagbubuhat. Habang nagbubuhat siya, ay napansin niyang nakasunod din ang nanay niya sa kanya. Ang daming lulutuin, kaya't marami silang pinamili. Hindi niya inaasahan ito, kasi ngayon ay nakatoka sa waiter, kaya't hindi niya alam na magluluto rin pala siya. Kaya't nang matapos ng magbuhat si Ace, ay nagsimula na silang magluto. Habang wala pang customer, ay nakaredy na ang ibang mga sangkap ng lulutuin. Nagsimula na rin silang magluto ng karaniwang ino-order sa kanilang restaurant. Habang abala sila sa pagluluto, ay unti-unti nang nagsisidatingan ng mga tao para kumain. Kaya't nagmadali na sila sa pagluluto para makatulong na rin si Ace sa pagsuserve ng pagkain. Nang matapos sila ay tanghalian na, kaya't si Ace ay sobrang pagod at gutom na gutom. Minsan ay libre ang kanilang pagkain, kagaya ngayon. Libreng pagkain, kasi nga ay marami naman silang niluto. Nagsabay-sabay na sila sa pagkain, habang si Ira naman ang nag-aasikaso ng kanilang restaurant. Habang kumakain, ay bakas na bakas kay Ace ang pagkapagod. Hindi niya inaasahan na ganito ang kanyang gagawin ngayon sa araw. Halos lahat kasi siya na ang gumawa. Hindi naman siya nagrereklamo dahil mahirap makahanap agad ng trabaho. Kaya ayun, habang kaya niya, laban lang para sa kanyang pamilya. Napapansin na rin ito ng ina ni Ira, kaya't pinagsasabihan niya ito. Matapos kumain, ay nagsibalikan na sila sa kanilang ginagawa. Si Ace ay naging waiter na ngayon dahil tapos na siya sa kanyang pagluluto. Nakita ng ina si Ira, kaya't kinausap niya ito. Anak, napansin mo ba? Si Ace na lamang halos gumawa ng lahat ng trabaho dito sa restaurant. Dapat ay may kanya-kanyang nakatoka sa isang pagtatrabahuhan. Abay, ako'y naaawa na lamang kay Ace. Halos lahat na lang siya ang kumikilos. Sa tingin mo, tatagal pa si Ace kung ganyan naman ang mga pinapagawa mo? Ang baba din ng sahod niya. Mas maganda, taasan mo, para hindi siya makapag-isip na mag-resign sa restaurant mo. Ikaw rin, mahirap pa naman makahanap ng tulad ni Ace ngayon. Sambit nito kay Ira. Ma,
Alam ko pong ginagawa ko. At alam kong hindi aalis niyang si Ace. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Wika nito pabalik sa ina. Makalipas ang ilang araw, ay halos pagod lagi si Ace sa kanyang trabaho. Wala siyang pake kung anong nangyayari sa kanya. Basta habang may trabaho, ay laban lang para naman sa kanyang pamilya ang kanyang ginagawa. Araw-araw ay umuwi siyang pagod na pagod at walang lakas. At napansin ito ng kanyang asawa. Han, ayos ka pa ba? Kaya mo pa bang magtrabaho dyan? Tanong ng kanyang asawa. Tiis-is lang muna ako hanggat kaya ko. Ayoko naman umalis bigla. Wala pa akong nahanap ng trabaho. Kaya't hanggang kaya ko, pasok lang ng pasok. Sabi nito sa asawa. Alam niyang nag-aalala lang ang kanyang asawa, pero wala pa siyang nahahanap na trabaho. Kaya't kailangan muna niya magtiis sa kanyang amo. Kahit nahirap siya sa trabaho, ay alam niyang may mas magandang trabaho pang naghihintay sa kanya. Kinabukasan ay nilignag siya, kahit hindi na muna siya nakapasok. Nag-text lang siya sa kanyang amo. Ma'am, excuse mo muna ako ngayon. Hindi po ako makakapasok. Gawa po ng may sakit ako. Sana po ay maunawaan mo. Pagaling ka, Ace. Wika ng amo niya. Isang linggong hindi nakapasok si Ace. Kaya hirap sa pag-aasikaso sina Ira at ang kanyang ina. Hindi inaasahan ni Ira na matagal magkakasakit si Ace. Kaya wala siyang nagawa kundi ang tumulong sa restaurant niya. Abalang-abala sila dahil maraming tao ang kumakain at hindi sila magkanda-ugaga sa mga gawain. Makalipas ang isang linggo, ay magaling na si Ace. Kaya't pumasok na rin siya agad sa trabaho. Pagdating niya sa restaurant, ay parang pinagyo ang kanilang restaurant sa sobrang dumi. Buti na lang at maaga pa, kaya't naglinis na muna sila. Hindi nila natapos ang kanilang paglilinis noong linggo dahil sobra ang pagod nila. Kaya ngayon ay nag-umpisa na si Ace maglinis. Nang matapos ito, ay nagluto naman sila ng ina ni Ira. Mabait ang ina ni Ira, kaya nakakatulong ito sa kanyang resto. Matapos ang pagluluto, ay nagsilbi na si Ace sa mga tao kasi padami na ng padami. Kinagabihan, ay tapos na sila sa kanilang trabaho, kaya't naglinis na lang ito ng restaurant. Pagkatapos ay nagsiuwian na sila at nag-usap sila ng kanyang asawa tungkol sa kanyang trabaho. Han, maigi pa umalis ka na sa trabaho mo. Kesa naman lagi kang pagod pag-uwi mo. Alam kong marami ang trabaho dyan na naghihintay sa'yo. Kaya hanggat maaari, mag-resign ka na, Han. Kasi akong nahihirapan para sa sarili mo. Payo ng kanyang asawa sa kanya na nagpaluha sa kanya. Han, napag-isipan ko na rin yan nung nagkasakit ako. Halos isang linggo tayong tenga. Buti na lang may ipon tayo. Kundi, nga talaga tayo dito. Kaya Han, huwag kayong mag-alala dyan. Hanap lang ako ng tiyempo para makapagpaalam na sa aking amo. Wala pa rin akong time sa aking anak. Kaya nakapag-desisyon na ako, Han. Wala nang makakapigil pa sa desisyon ko. Wika ni Ace sa asawa na siya namang ikinasaya nito. Pumasok na lamang siya ng isang linggo para kahit umalis siya, ay meron siyang naipon na pera para makapaghanap ng bagong trabaho. Laking tuwa ng kanyang asawa sa kanyang narinig. Alam niya kasing hirap na hirap mo si Ace sa trabaho, kaya kinausap niya ito para rin naman yon sa ikabubuti niya. Niyakap niya ang mag-ina niya sa kasiyahan niyang naramdaman. Isang araw, habang abala sa paglilista ng mga ipabibili niyang gulay sa palengke kay Ace, nagulat siya nang may iabot itong isang sobrang puti sa kanya. O ano to, Ace? Saka ka na to bubuksan, ha? Pakibili muna lahat to sa palengke. Utos niya pa rito. Resignation letter ko po yan, ma'am. Pakibasa na po at papirmahan. Hindi ko na po kayang trabaho sa restaurant niyo, ma'am. Hindi po sapat yung sahod ko sa pagod na nararamdaman ko. Diretsahang sabi nito na agad niyang ikinalamig.
Naku, sahod lang pang problema? Dadagdagan kong sahod mo eh. Huwag ka lang umalis dito. Ikaw lang inaasahan ko eh. Pakiusap niya rito, saka ito inabutan ng 1,000 piso. Kahit doblehin niyo pa po yung sahod ko, uuna po yung desisyon kong umalis dito. Pasensya na po kayo. Desididong wika nito na talagang nagbigay ng malaking problema sa kanya. Sa pagkawala ng binatang iyon, patong-patong agad ang kinaharap niyang problema. Samot-saring reklamo rin mula sa mga customer ang kanyang natatanggap dahil wala na si Ace, ang tanging waiter na may pagmamahal sa bawat customer na kumakain doon. Sa pangyayaring iyon, natutunan niyang hindi niya dapat abusuhin ang kanyang mga empleyado dahil katulad niya, may kahinaan din ang mga ito at napapagod. Dahil dito, unti-unting humina ang bentahan sa kanyang restaurant, dahilan para maghanap siya ng isang empleyadong makakatulong din sa kanya na katulad ni Ace. Dito niya nakilala si Agnes. Hindi man ito kasing galing ni Ace, maaasahan din ito at may puso rin sa pagtatrabaho na talagang ikinatuwa niya. At dahil nga natuto na siyang magpahalaga ng empleyado, hindi na niya inabuso ang galing na mayroon ito. Bagkus, ito'y kanyang tinulungan upang mas lumago pa ang angking galing. Nagdagdag din siya ng tao upang makatulong sa paglago ng kanyang negosyo. Kung dati inaasa niya ang lahat kay Ace, ngayon humanap na siya ng taong nakatoka sa pamamalengke, paggawa ng poster, pagluluto, at kung ano-ano pang mga bagay na nagbigay ng saya at gaan sa kanyang mga empleyado. Sa aksyon niyang ito, bumalik ang sigla ng kanyang restaurant na talagang ikinahanga ng kanyang ina. Ipinagpatuloy niya ang gawaing ito simula noon hanggang sa tuluyan na siyang makapagpatayo ng iba pang branches sa buong probinsya.